determinado ang Administrasyong Aquino na pagtibayin ang mensahe ni Pope Francis na pangalagaan ang kapakanan ng mga mahihirap. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, ito ay sa pamamagitan ng paglalatag ng mga programa na kakalinga sa mga mahihirap. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Tiniyak na Malacanang na isinasabuhay ng pamahalaan ng mensahe ni Pope Francis sa pangalagaan ng kapakanan ng mahihirap. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na determinado ang Aquino Administration na pagtibayin ang mensahe ng Santo Papa sa pamamagitan ng paglalatag ng mga programa na kakalinga sa mga mahihirap, katulad na ang pagpapalawak ng CCT program. It affirms the government's priority emphasis on fighting poverty, principally by anchoring all government programs on a platform of good governance and anti-corruption. So we are gratified that the Pope's message was one that is very much similar or consistent with what this administration has been advocating from day one. We find resonance in the Pope's message, and we are determined to affirm and live through concrete deeds the message that the Pope gave during his visit. Nagsalita ang palasyo sa harap na ikinakasang investigasyon sa DSWD ukol sa implementasyon ng CCT program. Paliwanag ng kalihim, bukas ang record ng DSWD at iba pang tanggapan ng pamahalaan na nagpatupad nito kung paano nagamit ang pondo. Batay sa DBM, umabot sa mahigit 900 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno sa social services sa 2015 national budget para sa pro-poor programs. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 5.2 milyong pamilya ang benepisyaryo ng programa mula pa noong 2011. Sa pagdaloy ng panahon, 4 o 5 taon na itong ini-implement, wala namang napapatunayang malawakang anomalya. Sa pagdaloy din ng panahon ay napapahusay at napapabuti pa ang pangangasiwa sa programang ito. Ito rin ay sinusubaybayan ng mga multilateral aid agencies katulad ng World Bank at ng Millennium Challenge Corporation. Kaya masasabi ng pamahalaan na walang konkretong katibayan ang mga paratang na yan, at kung tutusin ay patuloy pang napapatunayan ang pagiging epektibo ng 4Ps o yung CCT program. At dapat lang siguro yung mga nagpaparatang ay makapagharap ng konkretong katibayan. Samantala, wala naman nakikitang balakid ang palasyo sa pananampalataya at sa usapin ng responsible parenthood. Ayon sa kanya, mainam na pairali ng pagbabayanihan. Ang hinahanap po natin dito ay yung convergence or harmony, para magkaroon tayo ng batayan for common ground and for common action. Hindi po magkahalintulad sa lahat ng aspeto yung posisyon ng pamahalaan at ng simbahan, at kinikilala din natin yung pagkakaiba. Pero habang may pagkakaiba, pwede namang maumpisahan na yung pagtutulungan, pagbabayanihan, batay sa pinagkasunduan at pinagkaisahan. Kaya yan ang focus ng ating pamahalaan. Yung pagkasunduan, pagtulungan, yung mga aspeto na pwedeng maging batayan para matulungan natin ang nakararami sa ating mga kababayan, para magtatag tayo ng mga mas matitibay na pamilya, at sa ganoong paraan ay lalong bumuti ang ating lipunan. Kasunod nito, idinipensa na rin ng Malacanang ang naging mensahe ng Pangulo sa pagdalaw ni Pope Francis sa palasyo. Git ni Coloma, makatotohanan lamang ang naging mensahe ng Pangulo. Sa kanyang talumpati, isinalaysay ni Pangulong Aquino ang kanyang karanasan at obserbasyon hinggil sa papel na ginampanan at ginagampanan ng simbahan sa ating bansa. Makatotohanan ang kanyang talumpati at wala siyang layuning mapanira. Sa usapin ng posibleng pagbabalik sa Pilipinas sa susunod na taon, binigyan diin ni Coloma na handa naman ang Pilipinas na maglatag muli ng seguridad kung magdidesisyon na ang Santo Papa na dumalo sa International Eucharistic Congress. Pero dahil yan ay naaayon sa kanyang pagpapasya
at wala naman sa poder natin para pagpasyahan, hihintayin na lang natin ang kanyang pagpapasya at gagawin naman ng pamahalaan ang nararapat kapag nabuo na ang kapasyahan hinggil dito. Siyempre po, kung matutupad yung kaganapang babalik siya, gagawin pa rin ng pamahalaan ang tungkulin nito na tiyaking maging maayos at makabuluhan ang kanyang pagdalaw, kailanman ito maganap. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.